Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ika-4, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ika-5, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, ako si Maestro Virgo, also known as Commander Sator, bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, na siyang gumagabay sa lahat ng bagay, ay sana sumainyo ang kapangyarihan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Narito ang kabuuang mutya na aking natipon na nakalap nung ako'y naglalakbay. Ito ang mga mutya na dati kong pinaliwanag sa inyo. Kaubuan ng koreksyon ng aking mga mutya. Hindi ko alam kung gaano karaming mutya mayroong mga tao, pero ako, hayagan kong pinapakita sa inyo ang mga mutya na ito na aking nakalap. Kaya ako pinapakita ito sa inyo sa kadahilan ng mahalaga na malaman nyo na ngayon ay Biyernes. Ngayon ang araw ng pagpapakain ng mutya. Para magkaroon kayo ng idea kung gano'ng karami ang aking nakolekta doon sa lugar na yun. Tututok natin para makita nyo maigi kung anong itsura bawat isa. Hindi siya pangkaraniwang bato, gaya ng sinasabi ng ilan na sa ibang mga nagko-comment na puro kalokohan. Aurahan nyo. Yan, may kasama pang lupa, nakikita nyo. Hindi ako nagbibiro sa aking mga napulot. Mga bagay na yan ay may mga kakaibang aura na aking naurahan. At hindi basta-basta magpapakita yung mga yan. Walang dahilan. Ayan, makikita nyo, meron pa akong nakita dito na pulang bato. Ito ay pulang bato, hindi pangkaraniwan sa isang normal na bato. At ito yung mga nakaraan na aking binahagi sa inyo: ang sapatos o ang paa. Ang sapatos naman na aking nakuha, at ang kristal na to, at ang kakaiba na ito na may muka
At ito, kung titignan nyo, isa rin itong uri ng bato na kumikislap kapag nailawan, katulad din ng mga to. Ito, dalawang mutya ng ipo-ipo, mutya ng buhangin, mutya ng buhangin. Itong mga to, yan ang mga mutya ng pangil ng kidlat. Makikita nyo, katulad nito, itong isang to. At ang isa rin ito. Kaya ako ibinabahagi ito sa inyo ngayon, hindi para makapagyabang o makahatak ng views o kung ano man. Dahil ngayon ay tuturo ko sa inyo ang tamang pagpapakain sa mga mutya. Mahalaga na malaman nyo na ang bawat uri ng bato na ito ay nakuha ko sa mga lugar na napakahirap pasukin, na very restricted yung area. At kung makikita nyo ang bawat bato, katulad ng mga to, na hindi pangkaraniwan, isama na rin natin ang mga bato na natin nakalap dati. Isama rin ang mga naunang bato, ang mga bilog na bato, sila rin ay naririto. Yan ang koleksyon na aking nakalap ng mga bato, ang mga mutya. Napakaraming mutya. Tignan nyo yung kinis ng kanilang mga figura nila. Hindi pangkaraniwan sa mga ordinaryong nakikita mo sa isang lugar. At masasabi mo may mga lakas at taglay itong mga to, na hindi pangkaraniwan sa mga normal na bagay. Nilatag ko dito muna para makita nyo lahat. Ang gagawin natin, maghanap tayo ng isang palangganang tubig. Isa-isa natin ilalagay, o ilalagay natin sila doon, layer by layer. Atin silang pakakainin sa loob ng 15 to 30 minutes. Mahalaga na malaman nyo na mga mutya ay dapat pinapakain din ng mga yan. Sa ngayon, ito ang unang araw na sila yung aking pakakainin lahat. Mapalad ang mga nakasubscribe sa YouTube channel na ito, sapagkat ang lahat ng mga estudyante ay kasamang magkakaroon ng mga ganitong uri ng mga bagay na akin din ipagkakaloob. Napakarunong ng Panginoon Diyos kung pinagkaloob nyo itong mga mutya na ito. Hindi ako nagkamali sa lugar na yun. Nang ako maglakbay, sinabi ko sa sarili ko na meron itong lugar na to. Hindi ako pwede magkamali. Sa mga iba, nagdududa pa rin. Wala akong magagawa at wala naman ako sa posisyon para kayo husgahan o anuman. Ngunit sa akin,
Ito ay ginagawa ko, hindi para magbebang, kundi pakita sa inyo ang tamang pamamaraan ng pagpapakain sa mga mutya. Ito ay isang uri ng ritual tuwing Biyernes ng gabi. Tuwing Biyernes ay kailangan pakainin mo ang mga mutya. Hindi mo pwedeng pabayaan sila. Dahil sila ay tulad din natin, may malakas din taglay ng mga yan. Kailangan rin nilang kumain. Kargahan ng kanilang sarili. Napakaraming mutya. Makikita nyo. Para sa inyong lahat ito. Siguro kaya nagbigay ang Panginoon Diyos para sa atin, para mas palakasin ang pwersa ng liwanag. Para sa kaalaman ng lahat, ito ang unang araw magpapakain ako ng mga mutya. Meron akong isang mutya, katangi-tanging mutya na nasa aking pangangalaga bago ko nakuha itong mga to. Ngunit hindi ko siya pwedeng ipakita sa inyo. Itong mga mutya na ito, okay lang na ipakita siya sa inyo dahil ang bawat isa sa inyo may magtataglay rin ito. May pagkakalob ko sa pagdating ng araw. Tignan nyo, galing pa talaga sa pinagkuhanan. May buhangin pa. Mapapansin ninyo, iba itsura oh. Hindi sila pangkaraniwan na mga bagay. Tsaka napansin ko, yung iba pinapawisan pag nandoon sila sa loob ng aking lalagyan. Nangangahulugan na sila'y buhay. Kita nyo yan. Bihira ka makakita ng mga ganyang bagay. Kaya mahalaga na kukunin natin yung mga yan. Sa ngayon pinagsasama-sama ko na muna sila lahat. Nasa dyan napakarami talaga. Napakarami. Hindi ko alam kung anong dahilan ng Panginoon Diyos. Siguro alam niya na ako'y nagtuturo sa ngayon at ipagkakalob ito sa lahat ng tao na nangangailangan pagdating ng araw. Hindi pangkaraniwan ito. Pasensya na kayo sa kuha ko kasi aktual na pagbabahagi ito. Mapapansin nyo, may buhangin pa nga oh. Pasensya na kasi galing yan sa lalagyan na tinipon ko. Talagang lahat ito ay pagkakalob po sa inyo lahat. Siguro ang Panginoon Diyos ay nagdesisyon na lahat ay pagkakaloban. Kaya minabuti niya na ibigayan lahat ng ito. Kahit ako hindi makapaniwala sa aking nakita o natagpuan. Kailangan walang matitira. Lahat sila ay papakainin natin. Ito ay raw video na ginawa ko sa ngayon. Kung makita nyo kung paano ang tamang pagpapakain.
Baka naman may magbibiro pa dyan, sabihin gawin pang flooring na naman ito. Wala akong pakialam sa mga biro nyo. Para sa akin, nagbabahagi lang ako ng mga uli ng mga bagay na hindi pang karaniwan sa akin mga mata. Kung hindi satisfied yung iba dito, ay malaya silang lisanin. Walang pumipilit sa kanila na pumasok sa YouTube channel na ito. Respeto lang nila ang mga taong narito sa loob. Ilalagay ko na ang mga sapatos, ang kakaibang bato na may muka. Kita nyo yan, side piece. Malinaw na mukha yan. Huwag kayong kilabutan dahil may mga bagay na ganyan. Lalagay na rin natin siya dyan. Kasama nito, batong pula. At ito, ang kristal na bato. Nahugis oblong. Ang pangil ng kidlat, kasama ng ibang mga pangil ng kidlat na naroon. Lalagay ko na rin ang mga kristal. Ang ibang kristal ay ilalagay na rin natin. Ang mutya ng buhangin, mutya ng ipo-ipo, dalawang mutya ng ipo-ipo, ilalagay na natin sa loob. Kasama na rin sa pakakainin. Kasama na rin ito. Ito rin, isang uli rin ng mutya, nakaparehas nun. Kristal din ito. At ang mga bilog na ito, ilalagay na rin natin. Pakakainin sila lahat. Ngayon din ito. Ito mga kristal din na ito. Mutya ng buhangin, mutya ng lupa. Yan ang raw video ng pagpapakain ng mutya. Ito ang mga mutyang nakalap natin na ating ibabahagi sa pagdating ng tamang panahon, sa pagdating ng araw. Yan ay aking riritualan sa ngayon. Kung sa ngayon ay mas palakasin ang kanilang Persang Tagday. Gagamitin ko ang 25 basag ng Sator na nagbibigay lakas sa anumang tangan upang mas palakasin din ito, sapagkat sila binuhay ko rin ng mga ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Sator. Gusto ko marinig nyo kung paano ako mag-ritual sa aking mga mutya na ito, upang malaman nyo kung paano ang gagawin kapag nakatagpo rin kayo ng mutya. Sator arepotin ito perarotas, Sator Shaddai Adonai Tadekam Monsun Rexal Elohim Rekmial Elohim Pele Olam Tetragrammaton Ehiya Nigaun
Elono, Tora, Obila, Pantiumel, Elyam, Ropiel, Agra, Rosoel, Ososelas, Tuon, Agatusway, Sibeto, Yausua, Amasaya. Sator Arepoteneto Perarotas, Sator Shaddai, Adonai, Tadekam, Umunsyon, Rexal, Elohim, Rekmial, Elohim, Pele, Olam, Tetragrammaton, Ehiya, Nigaon, Elono, Tora, Obila, Pantiumel, Elyam, Ropiel, Agla, Osoel, Ososelas, Tuon, Agatusway, Sibeto, Yausua, Amasaya. Sator Arepoteneto Perarotas, Sator Shaddai, Adonai, Tadekam, Umunsyon, Rexal, Elohim, Rekmial, Elohim, Pele, Olam, Tetragrammaton, Ehiya, Negaon, Elono, Tora, Obila, Pantiumel, Elyam, Ropiel, Agla, Rosoel, Ososelas, Tuon, Agatusway, Sibeto, Yausua, Amasaya. Nawa mga mutya na ito, o Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa 25 lihim na pangalan na nakapaloob sa Diyos Ama sa 25 basag ng Sator. Ako po ay nananalangin sa inyo na bigyan lakas nawa ang mga mutya na ito upang sa pagdating ng araw, kung sino man ang magtatangan sa kanila ay pagkalooban nyo rin ng mga lakas na taglay. Umaasa ako na ang bawat mutyang ito ay magtataglay ng hindi matatawarang kapangyarihan. Hinihiling ko sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, nawa ito pa rin nyo at pagkalooban nyo ng lakas at buhay ang mga mutya na ito. Sa gabing ito ngayon, sila ay manginginain upang mas palakasin ang kanilang pwersa. Salamat din po, Panginoon, sa pinagkaloob ng mga mutya na ito. At umasa po kayo na nangangako po kami na sino man ang magtataglay ng mga mutya na ito ay pangangalagaan po nila ito katulad ng pangangalaga sa kanilang sariling buhay at gagamitin lamang sa kabutihan. Maraming salamat po, Panginoon. Saka tayo iihip ng 3 beses. Yan ang aking pagre-ritual tuwing Biyernes upang pakainin itong mga bagong mutya na ito. Kung makikita nyo, sila'y buhay na buhay ngayon. At ang iba sa kanila ay talagang makintab at talagang gustong-gusto talaga sa kanilang tubig na kanilang pinagbabaran sa ngayon. Mahalaga na malaman nyo na ang mga mutya ay kailangan pakainin mo yan tuwing Biyernes ng gabi bago matulog. Sa loob ng 15 to 30 minutes, kailangan ka magpakain ng mutya. Kaya sila, ay tulad din natin, kumakain sila. Kaya lang kumakain yan 1 beses lang sa 1 linggo. Para sa iba, kapag kaya rin nilang kumain, yung tubig na ito, pwede mo itong inumin. O pwede mo yan ipaligo o iano sa katawan mo. Sa sobrang dami nila, siguro yung tubig nito, gagamitin ko to, bubuhos ko sa katawan ko na lang mamaya. Dahil itong tubig na ito, sagrado ito. May mga lakas at percent taglay na ito. Yan kung sino man na magtatangan ng ganitong klaseng karaming mutya, ay mapapansin nyo na minsan kapag may mutya na isang piraso o ano, iniinom nila yan. Iniinom ng taong may tangan ng mutya yan. Sapagkat yan ay nakakatulong sa physical, spiritual, at sa mental din na pagbabahagi o paggamit ng kapangyarihan ng mga mutya. Mapalad kayo at ngayon ko lang ipinakita itong mga bagay na ito. Ito ang kabuuan na nakalap ko doon sa lugar na yun habang ako ay nasa ekspedisyon ng aking paglalakbay. Sabihin na lang natin na kasama sa aking trabaho ako ay naglakbay sa malayong lugar at nakalap ko ang mga mutya na yan. Para sa inyo lahat dyan, makakaasahan lahat na mabibiyayaan ang bawat mutya. Kayo mismo ang magpapangalan sa mga mutya na ito. Sa ngayon wala pa silang pangalan.
Ngunit sa pagdating ng araw, kung sino magmamana ng mga to, maipapasa ang mga mutya nito, kayo magpapangalan sa kanila, hindi ako. Yung nagsabi sa akin, may nag-comment na paghiwa-hiwalay ko daw, tama siya. Talagang pinaghiwalay ko na kasi yung isa nagkagatan. Yung isang mutya na kristal, may tapyas siya doon sa ilalim. Nagkagatan sila. At saka siniper ko doon sa lalagyan, kaya lang tumatakas yung iba. Lumalabas ba? Ibig sabihin, hindi niya gusto yung kasama yung iba. Pero ngayon, wala silang pagpipilian ngayon. Kaya magsama-sama muna sila ngayon dyan. Kaya inihiling ko sa inyo, huwag kayong mag-away-away dyan. At mas palakasin ang kanilang mga original na anyo upang sa ganun pag may naipasa na ito sa tao, sila ay may kakayahan na rin, may lakas sa taglay na rin na naipon sa kanilang mga bawat kaanyuan. Yan ang mga mutya na aking ibinabahagi, na aking natagpuan. Nawa ay ang mga bagay na ito ay maitanim sa isip nyo ng Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat ay nakasubaybay sa atin at hindi rin tayo pinababayaan. Para sa mga nag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, mapalad kayo at napatpat kayo sa channel na ito. Hindi lang ako ang nagpatawag sa inyo, humingi ako ng gabay at nagpasabi ako sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na kayo ay tawagin. Sana lang irespeto ng mga ibang tao dito kung ano yung kanilang nakikita. Doon sa nag-comment na isa, okay lang, naintindihan ko siya, pero ang para sa akin lang, irespeto nyo lang sana mga nariritoong tao. Hindi pangkaraniwan ito sa mga normal na nakikita nyo sa mga daan o kung ano man. Sana mamulat kayo sa katotohanan ng pagtuklas sa lihim na karunungan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat ay nakakamangha. Mga bagay na inyong matatagpuan na hindi pangkaraniwan sa inyong mga mata. Muli, ako si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, nag-iiwan sa iyo ng mensaheng hanggang sa muli. Maraming salamat po.